Bago ko simulan ang kwento na to, gusto ko lang mag-sorry for not continuing narrating stories for the past few months. Sobrang dami kasi nangyari. Naging busy sa work, sa personal life. And for our story, ang Bro Mahal Kita, I got it from Kwentong Malilibog Blogspot. And I just wanted to give the credits to the amazing creator of it, si Ryan Time. Kung gusto niyo magbasa ng mga solidong storya, please follow him on his Wattpad account. Ipipin ko din sa comment box yung link ng profile niya. Don't forget to vote on his stories. At doon nyo din pala mababasa yung story na to, which is, Brad, mahal kita. Matagal na. Simulan na natin ang kwento. Hello, Brad. Hindi ko alam na may kuya pala si Luke. Sabi ko kay Ray sa kabilang linya. Tumawag kasi ako para ibalita yung nangyari kanina. Si Ray ang nag-iisang miyembro ng tropang M na tanging nakakaalam ng nararamdaman ko kay Luke. Matagal na niya daw kasing napapansin noon na may kakaiba sa aming dalawa. Tumibay ang hinala niya noong gabing inaya ko siya na mag-inom dahil sa selos ko. At mula noon ay hindi na nila muling nakita si Luke. Wala akong nagawa kundi aminin sa kanyang lahat. Alam ko! Biglang putol niyang sabi na nasundan ng mahinang, patay! Ha? Teka, anong alam mo, Ray? Hindi siya nagsalita. Ray! Mariin kong ulit. Narinig kong huminga ito ng malalim. Brad, sorry. Pero sana, wag mo nang sabihin to kay Luke, ha? Bakit? Ano bang dapat kong malaman? Mariin kong tanong. Basta mag-promise ka muna. Paninigurado niya. Oo, promise. Sabihin mo na. Hindi ko sasabihin sa kanya. Naintriga talaga kasi ako sa sasabihin niya. Kasi, yung lalaking pinagsasalosan mo dati, yun lang naman yung kuya niya. Ano? Halos hindi ako makapaniwala sa nasagap ng tenga ko. Matagal mo na bang alam to? Segunda kong tanong. Oo pare, 1 buwan na. Mula noong nagkaaway kayo. Ikinuwento niya na si Luke mismo ang tumawag sa kanya. Gamit yung bagong number niya. Humiling daw si Luke na wag sabihin sa akin na tumawag siya. Pucha pare! Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit di mo sinabi sa akin dati to? Galit kong tanong. Kung sinabi ko sa'yo dati na kuya niya ang pinagsasalosan mo, kaya nagawa mo siyang pagsalitaan ng ganon, sa tingin mo ba makakatulong yun sa'yo? Kung sinabi ko sa'yo, baka lumala lang yung sitwasyon at mas lalo mong sirain ang buhay mo dahil sa guilt. Kaibigan kita, Zion. Kaya ayokong dagdagan ang isipin mo. Tsaka pare, nangako ko kay Luke na hindi ko sasabihin sa'yo. Kaso ito, dahil sa katangahan ko, nasabi ko na sa'yo. Pero, bakit hindi mo sinabi sa akin na may kontak ka kay Luke? Pucha pare, ginawa mo akong tanga eh. Alam na alam mo yung gustong gusto ko siyang makita. Para makahingi ng tawad at ayusin ang lahat. Alam mo pala pero di mo sinasabi. Paninisi ko kay Ray. Pasensya ka na, Brad. Naiipit lang ako sa sitwasyon nyo. Nangako kasi ako kay Luke. Tsaka, ayaw din niya magpakita sa'yo. Naiintindihan ko naman si Ray noon. Hindi ko siya dapat sinisisi dahil
kasalanan ko rin naman ang lahat. Kung may dapat mang sisihin, sarili ko yun mismo. Tama rin siyang hindi niya sinabi na mali yung taong pinagselosan ko. Dahil baka hindi ako makaahon lang dahil sa guilt. At dagdag pa ang katotohanang hinding-hindi na magpapakita sa akin si Luke. Ngayon, nalaman ko na. Nakonsensya ako lalo dahil sa kagaguhan ko. Bakit nga ba hindi ko muna siya kinumpronta? Bakit nga ba hindi ko siya tinanong? Nasaktan ko tuloy siya nang wala naman talaga siyang kasalanan. Ay. Sige pare, may aayusin lang ako. Paalam ko kay Ray. Dahil sa nalaman ko, mas desidido na akong huwag nang patagalin pa to. Pupuntahan ko si Luke at hihingi ng tawad sa mga kasalanan ko. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nasasabi ang lahat sa kanya. Sa nakita kong say sa mata niya noon, nung muli kami nagkita, sigurado akong kahit papano, may chance pa akong makuha siya. Antayin mo ako, Luke. Nang makapag-ayos ng sarili, sinipat ko muna yung relos ko. 3:00 ng hapon, yun ang nakasaad. Dali-dali kong tinungo ang pinto at binuksan ito. Nang biglang, holy shh! Isang malaking itim na pusa ang nakabalandra sa pintuan ko. Pabalik ko sitong nagising dahil sa gulat. Nanlaki ang mata ko at matalim ang tingin niya na sumalubong sa akin. Wala pa atang balak na umalis to. Tinaboy ko ito at saka tuluyang umalis. Ngunit maya-maya ay muling lumingon sa akin at ginawaran ako ng matalim na tingin. Kaya sinindak ko ito tuluyan na naglaho. Anong ginagawa ng pusa sa motel? Sanay naman akong makakita ng pusang itim na pag-alagala. Pero yung isang yon, kakaiba yung kilabot na dulot niya sa akin. Naalala ko pa bigla yung kwento ni Yaya tungkol sa itim na pusa. May paniniwala daw ang matatanda na kapag nakakita ka ng pusang itim sa isang lugar na hindi mo inaasahang makikita, may ibig sabihin daw yun. Pwedeng malas, aksidente, at ang pinakamalala may mamamatay. Pinilit kong umiyak siya sa isipan ko yung mga tungkol doon. Hindi naman talaga kasi ako naniniwala sa mga ganun. Lumang kasabihan na yon. Nang marating ko ang farm pinapasok naman na kagad ako ng guard. Pinarada ko muna sa gilid ng gusali yung sasakyan ko. Saka tinawagin yung number ni Luke na hiningi ko kanina. Brad, si Zion to. This is my number. Save mo na lang ha. Nakangiti kong sabi. Kahit na sa phone ko lang siya kausap. Okay Brad. Tugon niya. Siya nga pala, nandito ako sa tabi ng opisina niyo. Oh, bakit? Nakauwi ka na ba? Taka niyang tanong. Nasaan ka ba? Puntahan mo na ako dito. Sige Z, antayin mo ako dyan. Saka naputol ang tawag. Hindi naman nagtagal dumating si Luke. Lumabas ako ng kotse at sinalubong siya. Nagkamayan kami ng magkamayang tropa. Nakatayo kami sa gilid ng kotse ko. Akala ko ba nakauwi ka na? Nakangiti niyang tanong. Siyempre, meron akong hinandang sagot sa tanong na yan.
Ah, may dinaanan lang kasi akong supplier. Malapit lang din kasi dito. Since madadaanan ko rin naman tong farm mo, kaya dumaan na muna ako. Nakangiti kong tugon. Tapos tumango lang siya. Anong pangalan ng farm? Kilala ko lahat ng farm dito sa buong Zambales. Wika ni Luke. Yun lang. Sablay. Bigla akong inalis ang tingin sa kanya. Meron din naman akong alam na farm dito sa Zambales. Pero malayo yun eh. Ilang oras din ang kakainin bago marating. Kung yun ang idadahilan ko, siguradong magtataka sa akin si Luke kung bakit ako mabilis nakabalik dito sa kanila. Kung gagawa naman ako ng pangalan ng farm, siguradong sa huli, malalaman niya nagsisinungaling lang talaga ako. Sabi kong kasabay ng paghimas ng batok. Tumaas ang 2 kilay niya. Tila ba nag-aantay ng sagot? Tae, napakalamya kasi ng dahilan ko. Pinaghandaan ko pa talaga. Sa lagay na yun, kulelat din pala. Ano kasi Luke eh, himas-himas pa rin ang ulo habang gusto kong magdahilan. Nang dahil sa wala akong makuhang ibang dahilan, tumingin na lang ako sa kanya. Saka ngumiting himas-himas pa rin ang batok. Awkward, grabe. Ang totoo niyan, Luke, gusto ko tayong makausap. Walang choice kundi sabihin ko na yung pakay ko. Tungkol saan? Sa nakaraan? Diretsong tanong niya. Tapos tumango ako. Tumahimik naman siya at naging seryoso yung ekspresyon niya ng mukha. Tumagilid patalikod sa kotse ko. At ang mata nakatuon sa malayo. Ginaya ko rin yung pagtagilid niya. At ngayon ay iisang direksyon na ang tinutumbok ng mga mata namin. Parehong nakatingin sa malayo. Tumikhim muna ako. Saka isinuksok ang mga kamay sa magkabilang bulsa. Humugot ng lakas ng loob. Saka tuluyan nagsalita. I am really sorry about what happened. What I did was wrong. Mali ako. Mali ako ng taong pinagsilosan. Nagkatitigan kami. Gulat ang rumihistro sa mukha niya. Malamang, nagtataka siya kung paano ko nalaman. O baka dahil nalaman niyang nagselos ako. Kung alin man sa dalawa, hindi ko alam. Tama ka na narinig, Luke. Nagselos ako. Pero, hindi pa rin tama ang ginawa ko. Hinusgahan kita without knowing the truth. Mas inuna ko pa yung ego ko kaysa alamin ang totoo. Pinatong niyang kaliwang palad sa kanang balikat ko. Brad, kalimutan na natin yun. Matagal na yun. At matagal na rin kitang pinatawad. Tapos gumiti siya. Pero may lungkot na dala ang ngiti niya. Kitang-kita kasi ito sa mga mata niya. Parang maraming gustong sabihin ng mga ito. Gusto ko lang malaman mo na pinagsisisihan ko ng lahat ng yun. And I am hoping na hindi pa huli ang lahat. Dahil naputo lang sasabihin ko. Dahil may dumating na isang itim na kotse. At pumarada sa hindi kalayon sa pwesto namin. Sabay kaping napatingin doon. Bumukas ang pinto ng driver's side. At lumabas ang isang napakagandang babae. Napakaamo ng mukha nito.
Madali itong nagtungo sa passenger side at binuksan ang pinto. Lumabas naman yung isang cute na batang lalaki. Tansya ko ay nasa 5 taong gulang ang anak nito. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Pero para bang unti-unti akong hinihigop ng kumunoy. Hawak ng babae ang bata at madaling naglakad patungo sa kinaroroonan namin. "Daddy!" Sigaw ng batang lalaki. Nanlaki yung mga mata ko dahil sa gulat ko. Lalo na nang mapansin kong si Luke ang tinutukoy nito. Nang makalapit sa amin masayang sinulubong ni Luke ng ngiti at humalik sa babae. Maya-maya binuhat ni Luke ang bata at agad naman itong yumakap kay Luke. Kung pagmasdan mo sila ay mukha silang napakasayang pamilya. Ngumiti ako na may halong kalungkutan. Kanina ka pa hinahanap niyan. Hindi ka daw sumabay sa amin mag-lunch eh. Buti na lang, natanggap ko yung text mo na hindi ka makakasabay sa amin. Kaya pinutulog ko muna dahil nangako kong bibisitahin ka namin ngayon. Ngumiti naman si Luke at binaling ang tingin sa bata. "Did you miss me?" Tanong nito sa bata. "I miss you, Daddy." Sabay halik sa pisngi ni Luke. Napukaw naman ang atensyon ko nang napatingin sa akin ng babae at maging si Luke ay tumingin na rin sa akin. "Siya nga pala, Zion. This is Angela." Tukoy niya sa babae, kasabay ng pag-akbay ng kanang kamay niya sa balikat nito. "And Angela, this is Zion, an old friend of mine." Masayang pagpapakilala ni Luke sa amin. Old friend? Sa isip ko. Kahit nahihirapang ngumiti ay pinilit ko pa rin at nakipagkamay kay Angela. "It's a pleasure meeting you, Angela." Mahaginoong pagbati ko sa kanya. Inabot naman ni Angela ang kamay ko at ginawaran ako ng ngiti. Pagkabitaw ng mga kamay namin ay saka ito nagsalita. "I've heard great things about you, Zion. Ang gwapo mo pala talaga sa personal." Masayang papuri nito sa akin. "Thank you." Sabay kong ngiti. Palipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa ni Luke. "Alam mo bang isinunod sa'yo ang pangalan nitong baby namin? His name is Zion. Zionel Lucas. Si Luke pa mismo ang nagsuggest niyan. Napaka-special mo siguro talaga kay Luke, no?" Tinapunan ko naman na nagtatakang tingin si Luke, na ngayon ay naiilang nang ngumiti sa akin. Hindi ko alam kung ano talaga ang dapat kong maramdaman. Kung masaya ba dahil pinagsamang pangalan namin ang ginamit nila sa anak nila, o malulungkot dahil alam kong huling-huli na ang lahat para sa akin. "O anak, say hi to Tito Zion," sabi ni Angela kay Baby Zion. "Hi, Tito Zion." Nanlaki ang mga mata at napaawang labi nito dahil sa pagka-amaze. "It sounds weird po that I call the other person by my name." Aning nito sa cute na boses. Tapos nagtawanan ng lahat. Mabigat man ang loob ay sumabay na rin ako sa pagtawa nila. Ginulo ko ang buhok ni Baby Zion. Napako ang tingin ko sa kanya. May pagkakahawig sila ni Luke. Magkahalong saya at bighati ang nararamdaman ko. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Hindi ko kayang matagalan. Kung magtatagal pa ako dito, baka tuloy nang kumawala ang bigat sa dibdib ko.
Sa huling pagkakataon ay sinulit ang aking mga mata na pagmasdan ang mukha ni Luke. Yung mga mata niyang laging nangungusap. Ang ilong niyang dating sumasalubong sa tuwing hinahalikan ko siya. At ang mga labi niyang pinangarap kong angkinin habang buhay. Tila naging pampinta ang mga mata kong iginuguhit ang larawang iyon sa utak ko. Ito na ang huling pagkakataong masisilayan ko ang mukha niya. Tanging sa alaala ko na lang siya muling makikita. Matapos ang sandaling kwentuhan ay nagpaalam na rin ako. Nagdahilan akong magagabi na kaya kailangan ko na umuwi. Ginawaran ko sila ng mapagkunuan ng ngiti. Saka tuluyang umalis. Kasabay ng buong pag-asa na dala ng araw na ito ay ang desisyong kailangan ko ng ilibing ang puso kong sawi. Huli na ang lahat. Tuluyan ng lumubog ang araw at hindi ko na nahabol ang huling biyahe ng bangka papunta sa isla ng Pag-asa. Pagkalubog ng araw ay siya namang pagdating ng napakalakas na lindol na sumira sa daang matagal kong ginawa upang matunton ang daong ang aking kinalalagyan ngayon. Kung dati ay naisip kong gagawin ko ang lahat, makuha ko lang si Luke, kahit may masaktan pa mang iba. Iba na ngayon. May pamilya na at mukhang masaya na rin siya sa piling na mag-ina niya. Hindi ko ipagkakait sa kanya ang tunay na sayang kanyang nararanasan ngayon. Magkaiba na ang estado ng buhay namin. Hindi ko na maaaring buuhin ang pag-asang sa simula pa lang ay alam ko na mismo ako ang sumira. Papalubog na ang araw. Ilang kilometro na lang ay mararating ko na ang NLEX. Halos wala na akong makitang kabahayan sa daang tinatahak ko. Para bang ang lungkot ng daanan. O sadyang malungkot lang talaga ako. Okupado pa rin ang isipan ko. Halo-halong emosyon. Naroon yung paminsan-minsang pag-iyak, pagtawa, pagkainis, galit sa sarili. Nababaliw na yata ako. Dahil sa wala nga ako sa sarili, ay huli ko na rin napansin ang isang itim na nilalang na nakatayo sa daanan ko. Oh shit! Sigaw ko. Sa pagkagulat at pagkatarantay, kaagad kong kinabig ang manibela, pakanan. Dahil sa pagkataranta, sa halip na brake ay silindador ang natapakan ko. Humarurot ang sasakyan. At huli na dahil lumapat na ang nguso ng sasakyan ko sa malaking punong naroon. Mabuti na lang ay natapakan ko ng brake, kaya hindi masyadong malakas ang pagkakabangga ng kotse ko sa puno. Napahampas ako sa manibela. Muntik na ako doon. At sandali ako natulala. Bakit ba hanggang ngayon, hanggang dito sinusundan ako ng pusang yun? Totoo nga ba kaya ang sinabi sa akin ni Yaya dati? Hindi totoo yun. Kasabihan lang yun eh. Usal ko. Pero bakit parang biglang lumiwanag ang isipan ko? Bakit parang pakiramdam ko kailangan kong bumalik kay Luke? May sariling pamilya na nga ba si Luke? Asawa at anak niya nga ba talaga yun? Tanong ng isip ko sa akin. Oo yata eh. Ang sweet nila tingnan eh. Tugon ko sa sarili ko. Pero teka, wala naman akong narinig na sinabi ni Luke na asawa niya yon. Tsaka, hindi sila nag-kiss sa lips dahil beso lang yung ginawa nila. Pero yung bata, kamukha ni Luke at daddy yung tawag sa kanya nito. So, anak niya talaga yun. Pangongontra ko. Mababaliw na yata ako eh. Kinakausap ko yung sarili ko. Pero sa huli ay namalayan ko na lang na minamaniobra ko na yung sasakyan.
at tinutunto ng daan pabalik. Hahanapin ko yung pusa. Magpapasalamat ako. Hindi pa ako nababaliw. Babalikan ko si Luke upang linawin sa kanyang lahat. Baka isang pagkakamali na naman ito kagaya nung nangyari sa nakaraan. Bakit ba kailangan mo pa akong pag-isipin, Luke? Sinusubukan mo ba talaga ang pagmamahal ko? Kung sa huli ay uuwi pa rin akong luhaan, bahala na. Kesa naman, habang buhay kong pagdusahan ng maling pag-aakala ko, kung talagang mali ang akala ko, bahala na. Kung talaga may pamilya na talaga si Luke, at least, ginawa ko yung part ko. At least sinubukan ko. Pinanghahawakan ko yung katiting na pag-asa. Di na lang na sana mali yung hinala ko. Ayoko nang maulit yung nangyari dati. Paghahating gabi na nang marating ko ang harapan ng bahay nila Luke. Nakailang pindot din ako sa doorbell. Sa katuluyan may nagsalita sa likod ng gate na yon. Sino po sila? Wika ng babaeng nasa likod ng gate. Sa tingin ko ay katiwala nila Luke. Magandang gabi po. Nandiyan po ba si Luke? Si Sir Lucas po? Natutulog na po, sir. Sandali lang po, tatawagin ko siya. Naiwan naman ako sa labas ng gate. Ni hindi man lang ako pinapasok ng katiwala nila. Siguro, para na rin sa seguridad. Ilang sandali ang lumipas ay sa katuluyan kong narinig ang boses niya. Sino sila? Malakas na pagkakasabi ni Luke sa kabilang panig ng gate. Hindi niya pa rin ito binubuksan. Brad, si Zion to. Nang matunugan niya ang boses ko ay sa katuluyang bumukas ang gate. Nagtatakang mukha niya ang sumalubong sa akin. Nakapantulog na ito. Magulo ang buhok at ang mga mata ay hatang nabitin mula sa pagkakaimbing. Oh, bakit Brad? Akala ko umuwi ka na. Nandito ka pa? Anong kailangan mo? Sunod-sunod na tanong niya. Sinalubong ko lang siya ng seryosong mukha. Luke, si Angela at si Baby Z, asawa't anak mo ba sila? Okay, sobrang ganda ng part na to, no? I really admire the courage of Zion for confronting Luke sa episode na to. Aminin na natin, kapag may asawa't anak na yung taong mahal natin, endgame na yun eh. Wala nang pag-asa. Kung meron man, sobrang liit ng chance. Tsaka, diba, pagka ganun, ayaw naman nating makasira ng pamilya ng ibang tao. Lalo na yung taong mahal natin. Iba talaga yung nagagawa ng totoong pag-ibig, no? Tapos, first love mo pa. Gagawin mo ang lahat para dun sa tao na yon. Pero, ano nga kaya ang magiging sagot ni Luke kay Zion? Yan ang abangan nyo sa next part. Salamat.